Sa mga balitang pambansa. Sa gitna nga ng tinawag niyang pamumulitika laban sa kanya, tila malaman ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Christmas message sa pagbisita niya sa mga taga-Ifugao kahapon. Bahagi ng anibersaryo ng OVP ang pag-iikot ng bise sa iba't ibang mga probinsya. Kaya sa mensahe niya, ipinunto niya na panahon daw lagi ang Pasko ng pagbibigayan at pagmamahalan. Pero sa huli, nagpatutsyada ang Vice-Presidente na wala raw siyang balak na magpatawad. Walang direktang binanggit na rason ng Vice-Presidente kung sino o ano ang tinutukoy nito. Pero sinabi niya yan sa kasagsagan ng mga impeachment complaint na inihain sa Kamara laban sa kanya at sa tumitinding bangayan nila ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan at pagbibigay. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal. At meron sa atin dinadala na talaga sa hukay ang galit. Yan nga po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Samantala, pinagtulungan na naman ng mga barko ng Chinese Navy at Chinese Coast Guard ang ilang barko ng Pilipinas na nagpapatrolya lamang po sa West Philippine Sea. Sa Scarborough Shoal, ilang beses binomba ng tubig at binangga ng ilang barko ng China ang BRP Datu Pagbuwaya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kahapon. Kita rin sa video ang paghabol ng China Coast Guard sa mas maliit na barko ng Pilipinas. Buli talaga. Naku po, sa hiwalay po na insidente mga kapatid, binangga rin ng China ang isa pang barko ng BFAR sa Escoda Shoal. Ayon po sa National Maritime Council, ikinababahala ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang panibagong iligal na aksyon ng China sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Tinawag naman ng Philippine Coast Guard na overkill ang ginawang harassment ng China. Kaya plano nilang makipag-ugnayan sa DFA para singilin ng danyos ang China dahil sa iniwan itong pinsala sa mga barko ng Pilipinas. Sinita naman ng Commission on Audit o COA ang Office of Civil Defense o OCD dahil sa ilan umanong nawawalang equipment ng ahensya. Base po sa 2023 audit report ng COA, lumabas na aabot sa mahigit 150 million pesos daw ang halaga ng accounting records ng OCD na hindi umano nagtutugma. Milyon-milyong piso rin daw ng mga gadget at iba pang gamit ang binili ng ahensya na na-deliver na sa kanila pero wala rin di umano sa record. Sa ilang opisina sa ibang rehiyon, meron pang gusali na pinondohan na daw pero nabistong hindi pa daw na itatayo. Paglilinaw naman ng OCD, fully accounted ng mga gamit na hinahanap sa audit report ng COA at tumugon na rin sila sa rekomendasyon nito. Samantala, bilyon-bilyong pisong halaga naman ng mga expired na COVID-19 vaccines, gamot at iba pang medical supplies ang nabisto ng Commission on Audit o COA sa ilang warehouse at pasilidad ng Department of Health. Base po sa 2023 audit report ng COA, aabot sa 11 billion pesos o mahigit sa 11 billion pesos ang halaga ng mga pasong medical supplies. Kabilang po dyan ang higit 7 milyong pisong o 7 milyong doses ng expired na COVID-19 vaccines. Ayon pa rin sa COA, nasayang ang mga gamot at bakuna dahil sa kakulangan sa tamang pagpaplano, monitoring at distribution ng DOH. May nakita rin silang higit 65 million pesos na mga malapit ng ma-expired na supply ng gamot. Hinatulan na ng 2 taong pagkakakulong sa Cambodia ang 13 Pinay dahil sa pagiging surrogate mothers ng mga ito. Ayon po sa Department of Justice, 4 na taon ang orihinal na hatol sa mga Pilipina dahil sa kasong cross-border human trafficking pero napababa na lamang ito sa 2 taon. Sa ngayon, isa na ang nanganak sa mga Pinay habang buntis pa rin ang iba pa. Nakikipagnegosasyon na ang Pilipinas sa Cambodia para mapauwi na lamang imbis na makulong ang mga Pilipina. Pero kailangan pa raw plantsahin kung sinong kakalinga sa mga batang dinadala at ipapanganak ng mga tinaguriang surrogate mothers.